Kasi, sinasabi dun sa kabilang programa na kinukontra ko daw sarili ko, kaya ang title ng programa na Ronald versus Obidos. No? Kasi sabi ko daw na mali, hindi 10 Commandments, yang Matthew chapter 5 verse 17 to 19. Na sinasabi na hindi lilipas, hindi ko sisirain ng kautusan, kundi tutuparin. Sabi ko kasi, hindi 10 utos yan. Sabi naman nila, ako lang naman daw, Brother Toto, ang nagsasabi na 10 utos yan. Hindi daw yan ang official doctrine at teaching sa mga Adventist. Kaya sinasabi nila, yung sinasabi ko ngayon bilang Obidos na hindi na Adventist, ang kinukontra ko daw yung Ronald na Adventist pa noon. So, Ronald versus Obidos. Ngayon, very sabi nga, cunning ganong style. Pero dito natin makikita, mga kaibigan, ito masasabi ko, no? Dito natin makikita na kailangan nila ng maraming panalangin. At kailangan pa nila ng kahabagan sila ng Panginoon. Kasi hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Sabi nga ng Panginoon, di ba? Sa kanyang huling salita sa cross. Father, forgive them for they do not know what they are doing. Sabi nga ng isang kausap ko na pastor, dati ng Adventist. Pero napanood niya yung programa nila, sabi, tawa lang sila ng tawa. So, yung espiritu ng pagsisik talaga ng truth, nawala, they are after argument. Ngayon, ang masasabi ko dyan, ito, i-refute natin yan. Hindi ko kinokontra ang sarili ko na ako lang ang may paniwala nung ako'y Adventist na ang 10 Commandments ang tinuturo ni Jesus sa Matthew 5 na hindi niya sisirain ko dito to pa rin. Yung pinalalabas nila kinokontra ko raw yung sarili ko kasi ako lang naman nagsasabi. Pero ito po, ay yung pinakita ko, Brother Toto. At hindi daw yan ang official teachings nila. Pero kita nyo dito sa ating unang quote, mga kaibigan, listen to this. Hindi po totoo ang kanilang sinasabi na pinapangalat. Na kinontra ko sarili ko na ako lang daw ang nagtuturo na ang Matthew 5:17 to 20, 18 Commandments. Ang tanong ko ito, sabi nila, wala namang kamag-ganyan turo. Paano yan? Dito yan, sa inyong harapan. Ito ay Seventh-day Adventist Fundamental Beliefs number 19. The Law of God. Yan naka-highlight na mga kaibigan. Diyan pa lang, sa fundamental belief ng Adventist, mapapansin nyo, hina-highlight ko yung word na 10 Commandments at saka yung Matthew 5:17 to 20 as reference. Kasi ang sabi diyan, the great principle of God's law are embodied in the 10 Commandments as exemplified in the life of Christ. Tapos, sinuportahan nila ng Bible verse na 10 Commandments ang God's law na in-example sa life ni Christ. At napansin nyo, naka-highlight sa baba, Matthew 5:17 to 20. O paano ba yan? Sino ngayon ang kumukontra sa kanilang sarili? Hindi po ako kumukontra. In fact, yan ang aking natutunan nung ako'y Adventist. Kasi, siguro naman, hindi naman sa pagmamalaki, Brother Toto, mas malawak po ang aking pag-aaral nun at mas malalim. Mas marami akong, masasabi ko, na hindi ko nang pinagmamalaki, hindi paghubuhat ng bangko, na mas marami akong aklat na nabasa sa kanila. In fact, kaya nga ako pumupunta ng Amerika para bumili lang ng libro doon na wala dito. Binibili ko yan galing sa mga scholars na sa Amerika pa ako sa ABC Center nila. Sa Amerika bumibili ako para basahin ko. Kaya hindi po pwede na magsalita ako noon na hindi walang basihan. Yun ang point ko, Brother Toto. Kaya pag sinabi ko na yung Matthew 5:17 na kautusan na hindi isisirain ni Kristo ay 10 Commandments, hindi po ako nagkamali. Kasi mismo nasa fundamental belief niya Ito pa. Yeah, malinaw naman yan, nakasulat. So, wala talagang non-existent talaga at walang katotohanan yung Ronald versus Obidos. Kundi ito po ay magkatugma. Ito pa. Si Ellen White mismo, Brother Toto, nagsabi. Doon sa kanya book na From Eternity Past, page 255, paragraph 3, sulat ni Ellen G. White. Propeta nila si Ellen G. White, But concerning the law of 10 Commandments, the psalmist declared, Forever, O Lord, thy word is settled in heaven. Psalms 119:8-9. And Christ himself says, Think not that I am come to destroy the law. In short, kinote ni Christ to support
na ang Ten Commandments ay forever settled in heaven. Matthew 5:17 to 18. Okay? Yeah. So here he teaches that the claims of God's law should hold as long as the heavens and earth. So, pinapareho nila yung termino ng God's law sa Ten Commandments. Yun ang binabanggit sa Matthew 5:17 to 18. So may katotohanan ba yung sinasabi ng kabila na kinukonta ko lang dahil sarili ko na sabihin na Ten Commandments na tinutukoy ng Matthew 5:17? Hindi. Sumasang-ayon ako kay Ellen G. White noon. So lumalabas ba dito ang kumukontra sila, yung mga layman ng mga Adventist debater. Hindi Ronald versus Obidos, kundi yung mga SDA layman na mga versus Ellen G. White. Versus Ellen G. White. Ito pa. Ngayon, kung gusto nyo makahingi nitong kopya nito, mga viewers, i-message lang ako sa Messenger. Ipapadalo ko to para mabasa nyo. Kasi ito yung sinuri ko dun sa Ellen G. White apps. Ellen G. White apps. Lahat ng 10 Commandments, Matthew 5, itong resulta. Pero hindi ko mabasahin lahat ng ito. 17 lahat to, pero yung pumili lang ako na importante. Okay? Sabi dito, sa both sides on the Sabbath and the law, page 107, paragraph 2, ang sumulat naman si Uriah Smith. Hindi to SDA layman lang, kagaya ng mga layman ngayon na bara-bara. Si Uriah Smith, ginagalang ng mga Seventh-day Adventist. No? Ano sabi ni Uriah Smith? Christ sets up the moral law, the Ten Commandments, as the great standard. He had not come to relax, abrogate, or annul it, and not a jot or tittle or it was to pass, as long at least as the heavens and earth should stand. Matthew 5:17 to 18. Ayon kay Uriah Smith, alin daw yung kahit isang tudok o kudit na hindi lilipas sa Matthew 5:17 to 18? Which is moral law, the Ten Commandments. Ako walang ba nagsabi niyan, mga kaibigan? Hindi ko. Kasi nung ako'y Adventist, sinisigurado ko, kaya nga ako hinahangaan yung debater noon. Kasi bawat sabihin ko may referensya. Ngayon, yung mga layman na bara-bara, nagsasalita, para siraan lang ako. Sinasabi, pinagkukontra ko sarili. Ako lang daw ang naniniwala na ang Ten Commandments ang binabanggit sa Matthew 5:17 na kahit isang tuldok ay hindi mawawala. Ngayon, ang katotohanan, lumabas, Brother Toto, na sila pala ang kumukontra sa kanilang mga scholars, mga teachers, at propeta. Correct. So, nakakalungkot di ba? Pero ang point dito, na-vindicate ko yung kasinungalingan na sinasabi nila na ako lang naman ang nagsasabi. Ibig sabihin niya, hindi sila wide reader, Brother Toto. Hindi sila wide reader. Kaya nga, hindi naman pagmamalaki. Sabi ko nga, nung ako'y Adventist, siniseryoso ko ang pagkabisado sa doctrine ng Adventist. Umu-order ako pupunta ang Amerika just to buy books from their scholars. Dadalhin ko sa Pilipinas, isi-share ko. In fact, lahat ng mga podcast ko ng Adventist ako, galing sa mga sources na yan. Tapos sasabihin nyo, ako lang may ganun isa. Paano yan? Yung mga Uriah Smith, Ellen G. White, ito pa, Brother Toto. Ito naman, galing to sa The Perpetuity of the Seventh-day Sabbath, page 55, paragraph 4. Ito naman si J.H. Wagner, tatay ni E.J. Wagner. Sabi dito, I shall proceed upon the scripture as near as practicable. Matthew 5. Our Savior here enforces in every case the moral principle of these 10 commandments and show their perpetuity. Some claim that because he used different words, therefore there are two different laws, but the law here enforce the rest of existing obligation as they see in verse 17, 18 hanggang 19. Ano sabi ni J.H. Wagner na tagapagturo ninyo na contemporary ni Ellen White? Yung 10 commandments ang Matthew chapter 5, 17, 18, 19. Ako lang ba nagtuturo niyan? Very clear. Lalo namang nalantad na yung ating ibang mga layman, hindi naman lahat, na ibang mga layman na nagmamagaling, nagmamarunong, talaga hindi pala basa. Totoo naman kasi nakasama ko dati mga yun. Hindi talaga sila pala basa. Ito. Next, ito naman. Advent Review and Sabbath Herald. Wala nga silang labas ng mga reference to prove na hindi 10 Commandments ang Matthew 5:17. Advent Review and Sabbath Herald, Volume 26, October 3, 1865, page 142, paragraph 12. Documented po ito, ha? Kasi hindi ako nagbibitaw ng salita, hindi documented. But says one, the 10 Commandments
are done away. Sabi ng iba, 10 Commandments done away. To this our blessed Lord replies, think not that I am come to destroy the law or the prophets. I am not come to destroy but to fulfill. Ano referensya? Matthew 5:17-18. Ano daw yan? 10 Commandments. Pinatutunayan daw ang 10 Commandments, hindi lugar. Ano ginamit? Matthew 5:17. Ako ba yan? Hindi. Hindi ako yan. Yan yung mga leaders at tagapagturo ng mga nagpapanggap na defender ng Adventist. SDA teaching. Ito pa, Advent Review and Sabbath Herald, Volume 20, June 3, 1862, page 2, paragraph 2. Because he denies that Christ and the apostles preach the perpetuity of God's law or 10 Commandments, whereas Christ and the apostles did preach as part of the whole counsel of God, the perpetuity of his law, that it was not abolished, that one little tittle thereof should not fail, that whoever offended the one point shall guilty of all, etc. Anong verse? Matthew 5:17. Ano daw yan? 10 Commandments. 10 Commandments. Hindi si Ronald yan, ang kinokonta nyo. Hindi si Ronald kinokonta nyo. Ang kinokonta nyo, yung mga libro ninyo. Di ba? Parang, anong klase, di ba? Ito pa, Advent Review, Sabbath Herald. Volume 17, April 30, 1861, page 191, paragraph 5. Meron kasi akong Ellen G. White apps lahat ng sulat ng Pioneers, Ellen G. White nandun. Kaya next time, mag-iingat po kayo mga layman. Nahamunin nyo ko, i-challenge. I-fact check muna, i-fact check. Fact check muna kayo. Fact check muna kasi sa sobrang taas na ng inyong lipad, nakakalimutan nyo yung inyong position. Dapat maging humble pa kayo. Kaya nga, warningan din natin yung mga layman na nag-attempt na i-refute yung dati kong alam, mag-ingat po kayo kasi ako po kompleto sa mga referensya. Advent Review and Sabbath Herald, Volume 17, April 30, 1861, page 191, paragraph 5. The law is spoken by God and engraved on tables of stone, received by Moses and by him, placed in the ark, is the law of which Christ speaks in Matthew 5:17 to 18. Ano daw yun? And the 10 Commandments yung engraven in the table stone. Sabi ba ni Ronald yan, nung Adventist? Hindi. Si Ronald nung Adventist, palabasa lang. At si Ronald nung Adventist, maraming libro ng Adventist kaysa doon sa iba na kinokorek ako, na hindi nila alam ang kanilang ginagawa, na sila pala ngayon ang kumukontra doon sa kanilang mga libro. O, paano ngayon yan? Ito pa. Actually, ito na po yung last, no? Sige po. Ito yung pinakamabigat Ulitin ko lang. The law is spoken by God, engraven on tablet of stone. Walang iba kundi 10 Commandments yan. Na tinanggap ni Moses, received by Moses, and placed in the ark, is the law of which Christ speaks. Tinukoy talaga. Yun yung law na sinasabi ni Kristo sa Matthew 5:17 to 18. Ano yun? Yung engraven onto stone. The 10 Commandments ang paniwala talaga ng Adventist at maging si Ellen White. Yung tinatawag na kautusan sa Matthew 5:17. Ba't ngayon yung mga layman ng Adventist? Para bang kung sa unang pakinggan, kala mo, tama ang sinasabi, pinagkukontra, gumawa pa ng caricature, Ronald versus Obidos. Yung kasi Billy Vicente, yan ang aking V, ang talagang middle initial ko, dinagdagan ng S, kaya naging versus. So, that is a caricature. Pero, sabi nga ng mga matatalino nating audience, Brother Toto, hindi sila na-entertain sa ganun kasi may samang pang-insulto. Pero, ang point natin dito, we are after the truth. We are after the truth. Ngayon, na-vindicate natin ang ating sarili. Very clear. Hindi si Pastor Hindi ako ang kumukontra sa sarili ko. Dahil sumasang-ayon sa mga libro ni Ellen White at ng mga theologians, bibigyan ko kayo ng copy para ipapita niyo doon sa kabila para ma-realize na, kami pala ang kumukontra kay Ellen White, hindi pala si Obidos. At saka we gain nothing by lying. Why will we lie? Hindi ba? Bakit tayo mag-lie? Bakit tayo magsisinungaling? We have nothing to gain out of this. Ang positive natin dito na paalala sa mga SDA defenders at debaters, maging warning ito na ingat kayo next time. Ganun na lang. Maaaring nagkamali sila. We forgive them, Brother Toto. Yeah, pero we love them. Mag-ingat na lang kayo next time na basta kayong magbibitaw sa akin na parang napakamangmang ko ng Adventist ako nakagaya ng iba na hindi palabasa. Mag-ingat po kayo, ha? Meron po akong SDA commentary kompleto, nasa Logos na apps.
any books, kahit yung inyong 1919 Bible Conference documents, meron ako niyang pati writing sa ano. Ngayon, Brother Toto, gusto kong basahin yung comment ng pastor. Nakaibigan ko, pastor ng Adventista si Pastor Bart Barrientos. Good evening, Pastor Bart. Salamat at bumisita ka sa ating programa. Sabi ni Pastor Bart Barrientos, yes, tama na tip para sa mga layman. SDA has their own official understanding. Don't negate an official explanation and understanding. So, salamat at yes, Brother Pastor Bart. Tama. Kaso, yung mga layman nyo, ang lagi narinig ng mga tao katulad ng programa sa kabila. Na sila kung magsalita, parang silang authority dahil siguro marami na silang viewer kaya medyo lumaki ang ulo. Hindi na sila natutong magpakumbaba. Ginawa nila ako ng karikature na kinukonta ko sa dito. Siguro, Pastor Bart, hindi na sila makikinig sa amin ni Brother Toto. Pastor Bart, ito na lang ang suggestion namin sa iyo. Ikaw, total, pastor ka ng Seventh-day Adventist, ordained pastor ka dyan. At may pangalan ka naman sa Adventist, kilala ka nila. Ba't hindi kaya ikaw na mismo magsabi dito sa mga layman na nagtuturo ngayon sa social media, sa TV, sa YouTube, na maturo kasi ilang beses na kayong napapahiya. Sila imbis na sila ang magtanggol sa Seventh-day Adventist, nasisira ang image ng Seventh-day Adventist dahil sa mga SDA, layman ninyo, yung mga debaters ninyo. Mas magagaling pa sila sa mga inyo, sa sinasabi nila. Para sinasabi na mas magagaling pala sa inyo, mas tama sila kaysa sa mga references nyo. I respect you, Pastor Bart, kasi ikaw, nag-aral ka ng theology, nagtapos ka. So, salamat, naintindihan mo yung sinasabi namin. At ikaw, nakuha mo na hindi lang ako nagsasabi na pag sinabi ni Jesus na kahit isang tudok kundi hindi mo sa kautusan, ay 10 commandments. Ikaw mismo, nakita mo, di ba? Sabi mo, tama na. Hindi naman yan official understanding ng mga layman. O di salamat. In public, ikaw mismo na pastor ng Seventh-day Adventist, ni-rebuke mo yung kabilang programa. Yes. Ni-rebuke mo. Yeah? Ni-negate ng unofficial explanation. So wala talagang karapatan yung mga layman na yon at sino mang layman debater na magbatikos sa akin kasi nga hindi official ang sinasabi nila. Yun ang point ng brother. Hindi official. And very clear, official itong pag-explain ninyo. This is come from the source. From the source. Seventh-day Adventist. Kaya nga nagpapasalamat tayo, Pastor Bart. Kasi